Mahilig ka bang mag-ride? Yung tipong kahit mag-isa ka lang, nagra-ride ka at wala kang inuurungan kahit anong klaseng adventure. Mahilig ka rin maghanap ng mga magagandang lugar. Kung oo, para sa itong video na to, kaya tapusin mo to. Tara, ride tayo. 8:31 AM ako umalis mga idol. Inagahan ko kasi para maaga akong makarating doon. Dire-diretso lang yung biyahe hanggang dito sa may Dinalupihan. Ingat kayo dito sa may bandang part ng Pampanga kasi may mga ginagawang kalsada dito. Kung gagamit kayo ng Google Map mga idol, isearch nyo lang yung Mapa Nuepe Lake. Doon na kayo dadalhin nun. Makikita nyo naman dito yung signboard mga idol, tsaka ito yung palatandaan. Diretso lang ulit yan papunta ng Olongapo. Inabutan na nga ako ng Ambon dito. Kaya sumilong muna ako dito sa Ambon Hotel. Tapos diretso lang ulit hanggang dito sa May Subic. Pagas na din ako kasi baka walang gasolinahan doon. Kapit na dito sa Petron yung likuan papunta doon sa lake mga idol. Pag may nakita na kayong mga lahar sa daanan, tama yan dinadaanan nyo. Sa dulo nito mga idol, meron dalawang pagpipilian. Itong way kasi na to, ito yung sasakay kayo ng bangka papunta sa lake. Yang pataas na yan. Itong isang way naman, ito yung off-road. Dito yung dadaanan mo yung mga lahar. Tapos sa dulo na naman, meron na naman pagpipilian. Etong pataas, ito yung papunta doon sa lumang daan. Dadaanan nyo yung tulay na bakal dito. Dito ako dumaan sa bagong daan. Huminto muna ako saglit kasi sa sobrang ganda ng tanawin, naisipan ko na kumuha ng mga konting video clips. Sabi ng mga residente dito, bagong gawa lang daw kasi yung tulay na bato na to. Pag makalagpas ka na ng tulay na bato, may makikita ka rito na gate na dilaw. Hindi na ako gumamit ng Google Map mga idol kasi magkaiba pala yung Mapa Nuepe Lake at saka yung New Zealand. Sabi kasi nung napagtanungan ko, diretsuhin ko lang daw yun pagpasok ko doon sa gate na dilaw. Nung dinerecho ko naman, dead end na pala. Dito pala yung way niya sa may right side ng gate. May nakita lang ako na lumabas na sasakyan dito sa daan na to. Tapos diretso lang to, sinundan ko na lang yung mga bakas ng gulong. Nung malayo na ako, feeling ko naliligaw na naman ako. Buti na lang may nakita ako ng mga residente dito kaya nagtanong na ako. Boss, saan papunta yung Zealand? Kaya ba ng motor yan? Kaya? Ha? Ayun yung daan. Yan? Kailangan makapunta ako doon? Kaya yan? Kaya. Sige, salamat. Dito sa part na to, dito na magsisimula yung mahirap na daan. Hindi na ako kumuha ng tour guide mga idol kasi 500 yung bayad sa tour guide. Inalok nga ako ni kuya nung nakita niya ako eh. Sabi naman nung una ko napagtanungan, kaya naman daw ng motor. Kaya hindi na ako kumuha ng tour guide. Grabe yung daan dito mga idol. Dapat nakakondisyon yung motor nyo pag pupunta kayo dito. Tsaka kung maarte ka sa motor, hindi ka pwede dito. Matatanggal ang arte mo dito. Pag nasiraan ka dito, may stuck ka na dito. Nahirapan ako sa parte na to mga idol kasi na-stuck yung gulong ko. Nung una, hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko. Sinubukan kong hilahin pa atras kaya lang nabibigatan ako sa motor. Pinatay ko muna yung makina, bababa sana ako para hilahin yung motor. Kaya lang hindi ko talaga kaya eh. Kaya ang ginawa ko, pinaandar ko na lang ulit. Gilid ko lang ng konti yung gulong. Tapos yun, nakaalis na rin naman ako. Kaya kayo mga idol, huwag kayo pupunta ng walang kasama dito. Walang tutulong sa inyo rito. Pero kung kukuha ka ng tour guide, syempre, tutulungan ka nila. Akala ko doon na matatapos yung paghihirap ko sa daan. Mahaba pa pala to mga idol. Sabi nung mga natanungan ko, dati daw okay naman daw yung daan dito. Nasira lang daw talaga rin ng bagyo. Ang isa pang mahirap dito mga idol, hindi ko alam kung saan talaga papunta yung New Zealand. Ang ginawa ko, sinundan ko lang yung bakas ng gulong ng mga sasakyan. Hindi kasi lumalabas sa mapa yun mga idol. Pero kung marami naman kayo, kumuha na lang kayo ng tour guide para hindi na kayo mahirapan. Mas maganda kung aagahan nyo yung pagpunta rito kasi parang napakainit dito. Hindi ko na nabilang kung ilan yung dinaanan ko na may tubig dito eh. Pero kung tutuusin, mababaw lang naman yung tubig. Basic nga lang to kaysa dun sa Baha sa Marilao. Yung kalaban mo lang kasi talaga dito malambot yung lupa. Buti na lang meron ako nakita na grupo ng kabataan na pupunta dun sa lake. Makikita nyo naman sa video mga idol, hirap din sila eh. Di ko na pinalampas yung pagkakataon, sumunod na ako sa kanila. Mukhang alam naman nila kasi yung daan. Tsaka mga tiga rito lang din daw sila. Saan din punta nyo? Malapit na ba? Malapit na kaya? Sabi ni ate, malayo-layo pa daw. Mukhang alam naman talaga nila yung daan, kaya sumunod na lang ako. After nga namin malampasan yung mahirap na daan, siguradong mapapawi lahat ng hirap mo.
pag nakita mo yung lugar na to. Sobrang ganda dito mga idol. Napaka-fresh sa mata. Tinanong ko sila kung mag-overnight sila. Sabi nila balikan lang daw. Kaya sabi ko sasabay na rin ako pabalik. Bali, naghanap lang kami dito ng magandang spot tapos dito na kami nagpahinga. May mga bilihan din naman dito mga idol pero mas maganda kung meron na rin kayong baon. Pwede kayong mag-picnic dito mga idol. Magdala lang kayo ng banig. Talo-talo na yun. Pero kung di na ako nagdala ng pagkain, tubig lang dala ko. Nagbaon na rin nga pala ako ng duyan. Tapos habang nagpapahinga kami, may lumapit pa nga sa akin na kambing. Mga iba't ibang hayop din dito mga idol. Nagulat nga ako ng isang bata nang sumulpot, akala ko kambing. Alam niya, alaw kambing eh. Meron din pala rito nagtitinda ng mga souvenir mga idol. Bumili lang ako ng isang ref magnet, parang tulong na rin sa kanila. After ko nga magpahinga at nakapag-charge na rin ako ng drone, kumuha na ako ng mga video clips. Mas kitang kita yung ganda ng lugar sa drone shot. Bali, pwede rin nga palang mag-overnight dito mga idol. Kung malayo naman yung uuwian nyo, mas suggest ko na mag-overnight na lang kayo. 25 pesos per head yung binayaran namin. May mga nakita rin kaming mga sasakyan na nandito na. Sabi nung napagtanungan ko, may alam daw kasi yung mga tour guide na ibang daan. Ang bayad nga pala sa parking ng sasakyan 300 pesos. Pag overnight daw, 600. Tapos 50 pesos naman sa tao pag overnight. Meron din naman CR dito mga idol. Tapos yung mga kalat nyo kapag uuwi kayo, bitbitin nyo na lang. Meron dalawang phase dito sa New Zealand. Merong phase 1 tsaka phase 2. Siya nga pala mga idol, kapag pupunta kayo dito ng nakamotor, magbaon kayo ng apote. Kasi inabot ako ng ulan nung pauwi na kami. Shoutout nga pala sa grupo ng kabataan na sinamahan ako dito. Kayo mga idol, nakapunta na ba kayo dito sa New Zealand? Kung hindi pa, pumunta na kayo. Hanggang sa susunod na vlog na lang ulit mga idol. Bye bye!